Tulad ng inaasahan kay Wu Lingxian ito. Siya lang naman ang tanging tao sa buong sekta na nagsusuot ng ganitong uri ng pangilalim na gawa sa balat ng ahas. May pagkakaiba kami ng opinyon ng dakilang nakatatanda, pero hindi ko naisip na kaya niyang gawin ito nang may panganib na mahati ang sekta. Lubusan ng nahibang si Wu Lingxian. Kapag nag-utos si ginang matriarka, mahuhuli siya sa isang iglap. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo, Sai. Maagang namatay ang aking amo, ang dating matriarka. Bata pa ako nang umakyat sa posisyon. Bukod pa riyan, may 4 na nakatatanda sa Moking sect na bahagyang mas mababalang ang kakayahan sa martial arts kumpara sa akin. Bawat isa sa kanila ay may sariling pangkat at hawak ang karamihan sa mahahalagang yaman ng sekta. Sa panlabas, nagpapakita sila ng paggalang sa pinuno, pero sa loob-loob nila, kanya-kanya silang agenda. Ang dakilang nakatatandang si Wu Lingxian, sa partikular, ay laging inisip na inagaw ko ang posisyon niya bilang matriarka. Siya ang namumuno sa 4 na nakatatanda, at bagamat ako ang matriarka, limitado lamang ang tunay kong kapangyarihan. Ginang matriarka, inalagaan mo ako sa lahat ng panahong ito, kaya't siguradong mananatili akong nasa panig mo. Hindi ko akalain sa oras ng katotohanan, sa isang honeypot tulad ko ka lang makakaasa. Dahil sa sinabi mo, kung magtagumpay akong dalhin sa ilalim ng kontrol ang mga paksyon, nangangako ako na wala nang mga api sa iyo mula sa King sect kailanman. Ginang matriarka, hindi ako sumusuporta sa iyo dahil lang sa pansariling pakinabang. Isa lamang akong hamak na honeypot, madaling malinlang ang sinuman sa sekta. Ngunit ikaw lamang, ginang matriarka, sa lahat ng iyong kagandahan at dignidad, ang tanging hindi kailanman tumingin sa akin bilang isang alipin na mas mababa pa sa aso. Dahil sa iyo, nakita ko na may bahid pa ng liwanag sa mundong walang habag. Kung hindi kita mababayaran ng utang na loob, paano ko matatawag ang sarili kong isang tunay na lalaki? Ang reyna ay isang bato at ako'y isang tambo. Ang tambo ay matibay na parang seda, at ang bato'y matigas at hindi matinag. Tala, hango ito sa tulang The Peacock Flies Southeast bilang metapora ng hindi matinag na debosyon. Ngunit sa pagkakataong ito, binaliktad ng may akda ang papel. Ang lalaki ang tambo imbes na ang hari. Ikaw mukhang buo na ang isip mo. Umalis ka na muna. Aalis na ako ngayon. Alam kong mababa ang antas ng aking paglinang at wala akong silbi, pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang marating ang puntong kaya kong tulungan ang matriarka sa kanyang pinagdadaanan sa lalong madaling panahon. Ang tambo ay matibay na parang seda at ang bato'y hindi matinag. Bakit parang tunog tula ng pag-ibig yon? Putya, kakasampa ko lang sa kanyang likuran, pero bigla na naman akong nadamay sa isang sex plot. Wala na akong oras para magsulat ng porno. Kailangan kong agad na palakasin ang sarili ko, kung hindi, kapag nadamay ako rito, hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko. Tala, literal na yakap sa kanyang puting hita. Ilang araw ang lumipas sa pinakabagong kabanata ng nobela. Ang mga mapulang labi ng batang babaeng may asawa ay dahan-dahang bumuka, naglabas ng isang mahinhin na ungol. Buong katawan niyang marikit ay yumakap sa honeypot, siyan, at pagkatapos ni. Biglang bumagsak ang isang meteorite mula sa langit at pinatay silang dalawa habang nasa akto. Hindi ba't masaya kapag ang katapusan ng aklat ay nagtatapos sa isang maligayang wakas? Ang personal na tagapaglingkod ng matriarka ng King sect, siyan. Gago, ano tong kabalbalan na bagong kabanata? Hindi lang yon, paano naglakas loob ang may akda na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Talagang naghahanap siya ng kamatayan. Sa loob ng isang panahon, ang mga mambabasang hindi matanggap kung paano naging eunuko ang bida sa kwento ay galit na galit. Maging ang mga disipulong nakadestino sa labas ng sekta ay nagmadaling bumalik, dala-dala ang mga kahon na puno ng death threats upang humingi ng paliwanag mula kay Xian. Putang ina, namatay siya sa nobela. Kaya tiyakin nating mamamatay rin siya sa totoong buhay. Tala, literal na isang kahon ng mga talim. Sa pangkalahatan, ipinapadala ng mga fans ng iba't ibang likhang sining, anime, nobela, serye sa pelikula, at ang isang kahon na may mga talim sa may akda bilang pagpapahayag ng matinding pagkadismaya sa takbo ng kwento. Ngunit ang hindi nila alam, si Xian ay isa ng eunuko na pinutulan matapos lumabag sa sagradong dambana. Kaya't, dahil wala silang mapaglabasan ng kanilang galit, ang mga disipulo ay napatungangan na lamang, labis na inis at nainis. Putya! Tirahan ni Xian. Ayos, nakalikom ako ng napakaraming origin points sa isang bagsakan. Halos tapos na ang mga paghahanda ko.
Ang susunod na hamon ay U. Paghasa sa Heavenly Guard hanggang sa antas ng panimula. L. Kingsec Martial Arts Training Field. Bagamat kayang i-upgrade agad ng sistema ang mga kasanayan ko, ang pinakaunang antas, level 0, ay kailangang personal na pagsikapan. Wala akong ibang pagpipilian kundi pagpawisan ng kaunti. Ang araw ang lumipas, nagdaos muli ng buwanang pagpupulong ang Moking Sect. Noong nakaraan, bihirang dumalo ang 4 na dakilang nakatatanda at madalas na pinapadala na lang ang kanilang mga alagad bilang kinatawan. Ngunit sa pagkakataong ito, dumalo mismo ang dakilang nakatandang si Wuling Xian. Putya, kung gusto kong mabilis na maabot ang panimulang antas ng Heavenly Guard, mas mainam kung makakahanap ako ng isang dalubhasa na personal akong gagabayan. Ang hirap naman kasi kung ako lang mag-isa ang magpapraktis. Ikinalulugod kong dumalo si dakilang nakatatanda Wu sa pagpupulong ngayong araw. Matriarka, bumalik ako sa sekta upang gampanan ang tungkulin ko bilang isang nakatatanda. Kung hindi maayos ang pamamalakad ng matriarka, natural lamang na ituwid ko ito at pagsabihan siya. Ang iyong personal na lingkod, si Xian, ay lumabag sa ancestral shrine ng walang pahintulot, ngunit ang parusa niya ay simpleng pagkakaputol lang. Hindi ka ba natatakot na kung kumalat ito, mawawala ang tiwala ng lahat sa iyo? Tama yon, matriarka. Masasabi na hindi pantay ang iyong pagpapasya sa usaping ito. Ha? Ano ba tong kalokohan? Ang gusto lang naman talaga nila ay pahinain pa lalo ang reputasyon ng matriarka para isipin ng neutral na mga paksyon na hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang tauhan. Kung hindi mo papatayin si Xian, paano mo mapapanatag ang karamihan? Iminumungkahi ko na isagawa na ni Enforcer Yi ang hatol. May sariling dahilan ang matriarka. Sa tingin ko, hindi kailangang patayin si Xian. Dakilang nakatatanda, ano ang ibig mong sabihin dito? Wala ka bang pagpapahalaga sa mga batas ng Moking Sect? Dahil sa mga ganitong alitan, unti-unting bumabagsak ang ating sekta. Sa loob ng Han Empire, kilala ang siyam na dakilang sekta, at sa loob ng maraming taon, ang Moking Sect ang nasa pinakailalim. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Bagamat lumabag si Xian sa Ancestral Shrine, taglay niya ang isang pambihirang katawan na bihira lamang matagpuan. Dahil dito, napagpasyahan kong gawin siyang isang panlabas na disipulo. Isang talento na mahirap matagpuan, paano ko siya basta nalang papatayin? Pambihirang katawan? May talento. Paano namin malalaman na hindi mo lang ito palusot para protektahan ang iyong lingkod? Kailan pa bumagsak ng ganito kababa ang Moking Sect na ang isang honeypot ay itinuturing ng kayamanan? Narito si Shimmer, ang huli kong direktang disipulo. Sa loob lamang ng 3 buwan ng pagsasanay, naabot na niya ang ikatlong antas ng Acquired Realm. Sa loob ng 3 araw, maglalaban sila. Kung kaya niyang makipagsabayan kay Shimmer, tatanggapin ko na siya nga ay may talento at hindi ko na itutuloy ang usaping ito. Tala, may 4 na uri ng disipulo, panlabas, panloob, core, at direktang disipulo. Ang direktang disipulo ay personal na tinuturuan ng kanilang guro at limitado lamang ang kanilang bilang. 3 buwan ikatlong antas ng Acquired Realm. Pagdating sa martial arts, kakasimula pa lang ni Xian. Wala pang 1 buwan mula nang ginamit siya bilang pampatuyo ng lakas buhay. Hindi patas ang laban, kaya't bakit hindi natin? Matriarka, hindi tayo dapat sumuko. Ako, si Xian, hindi matitiis ang sino mang lumalapas tangan sa'yo. Mas mahalaga yon kaysa sa anumang bagay. Ang sino mang uurong, siya ang tunay na duwag. Kinabukasan, sa Moking Sect Martial Arts Training Field. Ginang matriarka, may masamang balita. Papunta na siya. Ikaw na naman? Oy, ginang matriarka. Nag-ensayo ka ba ng mabuti? Kamakailan lang, parang enjoy kang sumakay sa likod ng batang may asawa sa kwento mo. Bakit hindi mo na lang ituloy yon, ha? Ginang matriarka, puro biro ka na naman. Obvious namang may nagplano nito para ipahamak ako. Tigilan mo na yang kalokohan mo. Ano ba talaga ang pakay mo? Sige, aminin ko na. Umaasa akong matulungan mo ako sa pagsasanay sa Heavenly Guard. Wala na akong ibang pagpipilian. Ang personal na paggabay ay nangangailangan ng malalim na ugnayan, at mukhang ayaw ni Ginang Matriarka na gawin ito, kaya napilitan akong lumapit sa bruha na ito para humingi ng tulong. Ginang Matriarka, gumawa ng pustahan si Xian kay dakilang nakatatanda. Bukas, makikipaglaban siya sa huli niyang direktang disipulo.
Kapag natalo si Xian, ipapataw sa kanya ang parusa ayon sa batas ng sekta, pugutan ng ulo. Mukhang gusto mong may makuha mula sa akin. Hindi mo dapat sabihin yan. Tayong dalawa ay magkasama sa hirap at ginhawa. Tala, literal na parang mga balang na nakatali sa isang PC. Nakakaawa naman ako. Kapag natapos nila ako, ikaw, bilang direktang disipulo ng matriarka, ang susunod nilang target. Kaya yung batang inosente noon, nagpapanggap lang pala. Wala namang masama kung tuturuan kita, pero anong kapalit nito para sa akin? Sige, iabot mo ang kamay mo. Paano kung ibigay ko ito sa'yo para may mapaglaruan ka? Ikaw. Huwag kang magalit. Nagbibiro lang ako. Pero nakangako ako na wala nang kasunod ang kwento ng batang may asawang Chenzi. Ano, pwede na ba yun? Ayoko rin namang magsulat ng corn pa, kaya gamitin ko na lang ito bilang pang-areglo. Ayos, may kasunduan na tayo. Sige, magsimula na tayo. Pero bago yan, ibalik mo muna sa akin ang tipaklong na ibinigay ko sa'yo. Nasa akin na to, ibig sabihin akin na ito. Abat kakaiba ka rin, ha? Pinagtatakpan mo pa ang isang hamak na tipaklong. Gaano ka ba talaga kasakim? Ang itinuro ko sa'yo ay kung paano paikutin ang panloob na enerhiya. Mas lalo mong mapapabuti yan sa pamamagitan ng karanasan. Ginang matriarka, parang lumaki ka na naman. Kung nagawa mo pang magbiro, ibig sabihin na intindihan mo na. Tala, literal na Xiao Chang. Sa pagkamit ng kasanayan, may maliit na tagumpay, minor achievement, at ganap na tagumpay, major achievement o dichang. Sa isang sistema, maaaring ito ay katumbas ng pag-level up. Pero kahit na intindihan mo ang batayan, hindi mo pa rin kayang tapatan si Schreiner. Kung makakamit mo lang ang maliit na tagumpay, baka kaya mong makasabay sa kanya ng ilang minuto, pero paano mangyayari yon? Maliit na tagumpay. Kinsinzi, mukhang hindi mo pa naiintindihan. Ang talento ko sa martial arts ay parang mukha ko, walang kapantay sa buong mundo. Sa wakas, naabot ko na ang panimulang antas ng Heavenly Guard. Ngayon, tingnan ko naman ang mga nakamit ko bilang iunukong manunulat ng porn. Hindi masama. System Panel. Antas ng sistema, antas 1. Pangalan, Xian. Realm, Acquired Realm, unang antas. Kasanayan, e-expand. Origin Points, 154.00500. Bilang ng beses na nakapasok sa ibang realm, 1. Realm Travel Function, kasalukuyang nasa cooldown. Silipin ko nga ang mga kasanayan ko. System Panel, mga kasanayan. Guyanggong. Kasalukuyang antas, antas 2. Max level, nalampasan. Epekto, bahagyang nagpapabuti sa pisikal na lakas at tibay. Lubos na epektibo sa pagpapataas ng sigla. Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, antas 2. Epekto, kayang gamutin ang karamihan ng sugat at sakit sa mababang antas ng mundo. Pinanunumbalik ang isang tao sa kanilang pinakamalakas na anyo ng paunti-unti. Nawawalan ang bisa sa mas mataas na antas ng mundo. Heavenly Guard. Kasalukuyang antas, antas 0. Epekto, gumagamit ng likas na enerhiya upang palakasin ang katawan at bahagyang pinapataas ang depensa. Hindi ko na ma-upgrade ang Guyanggong. Pansamantala ring hindi ma-upgrade ang Finger of Nirvana, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ikaw, Heavenly Guard. Bigyan mo ako ng upgrade. Putya, nararamdaman ko ito sa buong katawan ko. Ang nakakatakot. Para bang kumain ako ng 50 kilo ng kanin sa isang upuan. Sobrang hilo ko. Ang buong katawan ko parang nanigas, siguro epekto ito ng sobrang bilis ng pag-upgrade. Diyos ko! Anak ng... Ang lakas ko, parang hindi ko makontrol. Oh, hindi. Ang salamin. Nasaan ang salamin? Kailangan kong makita ang sarili ko. Aha! Ayun! O Diyos ko! Mamma mia! Ang lupit ng upgrade na to. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Sa pangkalahatan, kapag naabot ang sukdulang antas ng martial arts na nagpapalakas ng depensa ng katawan, may ilang pagbabago sa anyo. Ang buong katawan ng isang tao ay lumalaki ng 1 o 2 beses sa orihinal nitong laki. Ang mga kalamnan ay nagsusulputan kung saan-saan at kung ano-ano pang bagay. Pero hindi naman ganun kasama. At least hindi ako naging mukhang halimaw sa bodybuilding, at nananatili pa rin ang aking nakakahibang na kagwapuhan.
Kahit hindi nagbago masyado ang hitsura ko, masasabi kong parang ipinanganak akong muli. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.